Pait ng Paalam Part 2. Ang lihim na liham. Lumipas ang 3 taon mula nang huling makita ni Ava si Liam. Sa kabila ng kahinahunan ng kanyang buhay, paminsan-minsan ay bumabalik sa kanyang alaala ang mga bituing pinagmamasdan nila noon at ang mga salitang hindi nasabi, isang di inaasahang sulat. Isang umaga habang nililinis ni Ava ang lumang drawer ng kanyang ina, natagpuan niya ang isang sobre. Nakasulat sa harap, para kay Ava, mula kay Liam. Nanlamig ang kanyang mga palad. Hindi niya alam kung dapat ba niyang buksan ito o kung handa na siya sa maaaring laman. Binuksan niya ang liham ng marahang-marahan. Nakasulat doon, Ava, kung binabasa mo na ito, marahil ay hindi ko naging matapang noon. Bago ako umalis, nais kong sabihin, mahal kita. Pero natakot akong sirain ang pagkakaibigan natin. Hindi ko alam kung kaya kong maghintay. Kaya pinili kong ipaalam ito sa liham kapag handa ka nang malaman. Naalimpungatan si Ava sa mga salitang iyon. Nanginginig ang kanyang puso, ngunit may kaunting ngiti sa kanyang labi. Hindi man naging perpekto ang lahat, nabigyan siya ng kasagutan. Agad siyang nagtungo sa parke, sa ilalim ng parehong puno, kung saan niya iniwan ang papel. 3 taon na ang nakakaraan. Sa kanyang paglapit, may napansin siyang nakaukit sa kahoy. Ava, dito ko iniwan ang puso ko. Liam. Hindi alam ni Ava kung nasaan na si Liam. Ngunit sa sulat na iyon, nahanap niya ang lakas upang sumulat muli. Hindi para humiling ng pagbabalik, kundi upang magpasalamat sa minsay naging mahalaga. Ginamit niya ang liham na iyon bilang inspirasyon upang lumikha ng sariling aklat. Isang nobela tungkol sa pag-ibig, pag-asa, at pagtanggap. Inilathala niya ito sa lokal na pahayagan at umani ito ng papuri. Sa isang book reading event sa Maynila, lumapit ang isang binatang may pamilyar ng ngiti. Ava, sabi niya, nabasa ko ang kwento. Salamat sa wakas. Sa tapang mong magsimula muli. Hindi na kailangang itanong kung sino siya. Nagkatinginan sila. At sa mga mata ni Liam, nakita niya ang parehong damdaming hindi kailanman nawala. Minsang nawala, muling bumalik. Hindi upang ituloy ang nakaraan, kundi upang lumikha ng panibagong kwento. Hindi na lihim, kundi tapat, buo, at handang lumaban.